sa ating banal na misa. Lumuhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinglang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa tibanal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butiing Kura Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Naglalagablaw sa silanganan pagmamahal mo sa tanan. Pag-ibig mo ay walang hanggan, ito'y mananatili kailanpaman. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig
at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamamahala mo si San Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkalob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at kasamaang palala ng palala, ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalayan na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tayo pong lahat. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at tamakhamaki ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matawid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo ay pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbahan online at sa lahat na nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. Sa unang pakikinig, tila nakakatakot na pahayag ito mula kay Jesus. Naparito ako upang magdala ng apoy. Tapos, dinagdagan pa niya. Ang sabi niya, akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Kundi pagkakabaha-bahagi. Sa unang pakikinig, parang nakakagulo sa isip yung mga salitang iyon na mula kay Jesus na akala ng lahat, mabuti siya. Bakit apoy ang dala niya? Akala ng lahat, tagapagligtas siya. Pero bakit pagkakabaha-bahagi ang dulot niya? Maganda po, unawain muna natin ang nangyayari noong panahong iyon na sinabi ni Jesus, huwag muna tayong mag-react. No? Hindi pa natin alam ang pinanggagalingan ni Jesus. Kaya nga, sa simula, lagi ng Ebanghelyo, noong panahong iyon. Napansin niyo ba yon? Diba? Tuwing makakarinig tayo ng Ebanghelyo, laging sinasabi, noong panahong iyon. Kasi, nangyari ang mga bagay na yon, kailan? Noong panahong iyon. Kaya lahat ng mangyayari, lahat ng nangyayari, uunawain natin noong panahong iyon. Alam mo naman tayo, di ba? No, minsan makareact lang eh. No? Pag nakarinig ng isang pahayag, hindi mo na pakinggan, ano ba nangyari nung panahon na yon? Hello? Tama, di ba? Oh, intayin mo muna, ano ba nangyari? Kung wala ka dun sa pinangyarihan, unawain mo. Dalhin mong sarili mo sa panahon noong nangyari iyon. Unawain natin. Una, nung panahon na yon, nagsisimula na ang mga tao na maniwala at sumunod kay Jesus. Sino ba namang hindi maniniwala kay Jesus? Gumagawa ng milagro, nakakapagpagaling ng mga may sakit, nangangaral at maganda yung pangaral. No? Sino ba namang hindi susunod? No? Dati naman, ang paniniwala ng mga tao, isa lang. Meron silang sinasampalataya ng relihiyon. Pero, nang dumating si Jesus, ayan,
unti-unti nang nahahati ang paniniwala. Yung iba, lumilipat na kay Jesus. Kaya nagtatalo-talo ang mga tao at pamilya. Mantakin mo, si Pedro, iniwan niya yung pamilya niya para kay Jesus. O ba, siyempre, siguro yung nanay at tatay niya o yung mga kamag-anak niya maguguluhan. Bakit ka sumusunod dyan? Itong pinaniniwalaan natin. Diba? Hindi gusto ni Jesus ang sila'y mag-away-away. Hindi, kundi ang pagkakahati-hati na nangyayari ay para maihatid ang tao sa katotohanan. Katotohanan. Hindi ba ganito? Nahati ang mga tao, lalo na kapag pinag-uusapan ang katotohanan. Yung ayaw magsabi ng totoo, syempre, kakalabanin ng nagsasabi ng totoo. Di ba? Ganyan, di ba? Sabi nung isa, kwento mo yan ikaw ang bida. Ikaw ang magaling. Di ba? Ganon. Naghahati-hati na kapag katotohanan na ang pinag-usapan. Yung mga ayaw magsabi ng totoo, syempre, tatapatan ng mga nagsasabi ng totoo. At kaya magulo kasi ginigiit ng kasinungalingan. Ito yung totoo. Alam mo naman ng mga sinungaling, no? Talaga. No? At kung sino pa minsan ang sinungaling, siyang maingay. Alam ng mali, talagang pakakatigasan pa. At syempre, nagkakaroon ng pagtatalaban. Kaya pansinin ninyo, yung kasinungalingan, madalas siya pa ang maingay. At lagi nakikipaglaban. Siya pang matapang. Siya na yung mali. Siya pa yung masigasig. Ito yung sinasabi ni Jesus. Nahatid niya, pagkakahati-hati, dala ng katotohanan. Pangalawa, ang apoy. Sa unang pakakarinig, parang nakakatakot. Apoy? Dahil para sa iba, ang larawan ng apoy ay impyerno. Ganyan ba? Di ba? Larawan natin ng apoy, impyerno. Pero ang apoy, para din sa iba, kamatayan. Pero sa Biblia, ang apoy ay paghuhukom at paglilinis ang sinisimbolo. Katulad na lang ng paggamit natin sa apoy bilang panlinis. Di ba? Kapag kakain tayo sa dahon ng saging, anong ginagawa ninyo? Inaano sa apoy, no? 'Di ba? Ginagano nyo, 'di ba? Bakit nga ba? Para sinasabi disinfect, Father. No, tama ba 'yon? Ganun ba 'yon? No, ba't ginaganon yung dahon ng saging, 'di ba? Hatid ni Jesus, malinis ang tao sa kasalanan. Yung ginto para maging puro, pinapa sa apoy. Para maging puro, maging dalisay, walang bahid, walang halo. At ito, yung tunay na hatid ni Jesus. Gusto niya tayo'y maging malinis. Kaya kung dadalhin natin sa pahayag na ito ni Jesus sa ating buhay, hindi nakakatakot yung sinasabi niya. Dahil ang nais ni Jesus, una, dalhin at ipaglaban ang tao sa katotohanan. Para tayo'y mamuhay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kaya tingnan mo, yung mga taong nagtatalo-talo, yung mga taong nag-aaway-away dahil sa katotohanan, pag wala ang Diyos, walang maaayos. Kaya nga dapat bago makipagtalo, magdasal ka muna. Dalhin mo ang Diyos. Kumalma ka muna para maunawaan mong lahat. Para maliwanagan ka sa lahat. Pero hindi. Anong nangyayari? Away agad. Kaya Kuya Buddy, pag may mga away dyan sa barangay, bago mo pag-ayusin, magdasal kayo.
Kasi wala kayong maayos pag walang Diyos. No? Diyan sa dalawang taong nagtatalo na yan, pag wala dyan ang Diyos, talaga, no? Alam mo naman yung mga sinungaling, yan pa yung magagaling. Yan pa yung matatapang. No? Kaya, dalhin ng Diyos sa anumang lugar, anumang sitwasyon na hindi maayos. Pangalawa, ang linisin tayo sa kasalanan na nagpapadumi sa ating katauhan. Iyan ang hatid ni Jesus. Kaya kung dadalhin natin si Jesus sa lahat ng aspeto ng ating buhay, buhay pamilya, buhay mag-asawa, buhay pag-aaral, buhay trabaho, at buhay sa politika, buhay ng gobyerno, ang tunay na nais ni Jesus ay kaayusan sa pamamagitan ng paglaban sa katotohanan at kalinisan bilang ating kaligtasan. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Maaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin. Subalit, bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Sa bawat panalangin ating sasambitin, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ng kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ng katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakilanman sa kaharian ng Ama. Panalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyan lakas upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. aming alay. Itong anak at tinapay sa altar mo
tanggapin sa iyong kamay. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain si San Padre Pio na banal ay magdulot sa amin ng kapakinabangan sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas ka namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng katwalhatian mo. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 Hosanna sa Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalat ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Padre Pio sa pagkauliran.
sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Sa darating na Sabado, ika-25 ng Oktubre, pagkatapos ng banal na misa sa ika-6 ng gabi, tayo po ay magkakaroon ng harana alay kay Maria, isang gabi ng parangal at pasasalamat. Ika-26 ng Oktubre, araw ng Linggo, ay ang ika-75 taong anibersaryo ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Banal na misa sa ika-6 ng umaga, ika-9 ng umaga, at sa ika-6 ng gabi. Pagdarasal ng Santo Rosario sa ika-4 ng hapon na susundan ng prosesyon sa ika-4 at kalahati ng hapon. Ang banal na misa sa ika-6 ng gabi ay pangungunahan ni Reverend Monsignor Jerry Santos. Maraming salamat po. Pagkatapos ng ating banal na misa ay ang pagpapahid ng langis sa mga may sakit. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, aming manunubos, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagaanin mo ang mga tinitiis nitong aming mga kapatid na may sakit at sila'y iyong pagalingin. Alang-alang sa iyong pag-ibig at awa, patawarin mo ang kanilang mga kasalanan at pagkalooban mo sila ng ganap na kalusugan upang muli silang makabalik sa paglilingkod sa iyo, Panginoon naming nabubuhay at tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Sa bisa ng pagpapahid ng banal na langis at alang-alang sa pag-ibig at awa sa inyo ng Panginoon, tulungan nawa niya kayo sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Amen. Tinubos kayo ng Panginoon mula sa kasalanan, gawaran nawa kayo ng kagalingan, lakas at kaligtasan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Pio namin mahal, kami panalangin sa puong may kapal, hatid mo'y pag-asa't kagalakan, pag-aalalay napapawi sa lahat ng sa'yo'y tumawa. Ika'y paring sa Pangino'y naglingkod, sambayanan ay nilapit mong lubos, kabanalan ay iyong tinuro upang kami mabuhay sa Diyos. O Padre Pio naming mahal, kami panalangin sa puong may kapal, hatid mo'y pag-asa't kagalakan, pag
pag-aalalay na papawi sa lahat ng sa'yo'y tumawa. Sa sugat ni Kristo, ika'y dumamay. Kaya't aming sugat, ika'y karamay. Kami tulungan sa yapak, puso'y buksan sa pag-ibig ng Diyos. O Padre Pio naming mahal, kami panalangin sa poong may kapal, hatid mo'y pag-asa, kagalakan, pag-aalalay na papawi sa lahat ng sa'yo.